Grandmaster na po ang kalaban ko sa round number 5 dito po sa Russian Chess Crown Tournament na nilaruan ko sa Moscow. So, ang score ko po after round 4, 2.5 out of 4. Ngayong round 5, isang Grandmaster, 2400 rating, at ito pong si Arthur ay kaidaran ko po ito eh. Kaya lang, ang pinakaiba namin, siya po ay very active chess player pa rin. Maraming tournament na nilaruan. At katunayan po, nakausap ko po siya pagkatapos po ng torneo. Sabi niya, alis na ako Brad. Pupunta daw siya kasi ng Aeroplot. Maglalaro po siya doon. Yung Aeroplot po, isa pong malakihang torneo sa Russia. Every year po yung ginagap. Talagang big deal po sa kanila yan. Sumasali mga Super Grandmaster. If I'm not mistaken, andun yan si Faustino Oro para kunin yung kanyang last Grandmaster norm. Anyway, ano ang nangyari? So puti po ako at dahil may time ako mag-prepare, talaga naghanda ako dito. Sinilip ko yung laro niya at pagka tumira ka ng ipon na aking ginawa, ang kadalasang ginagawa niya po ay C5. Madami po siyang laro diyan. Pero bukod po sa C5, tumitira din po siya ng D6 saka G6 saka E5. Pero hindi ko masyadong tinutukan yung mga yan. Kasi C5 po talaga siya naglalaro ng madami. Mahigit 100 yung laro niya. Yung E5, isang laro lang yung nakita ko. Tapos yung D6 saka G6, wala pa pong 10. Kaya ang pinukusan ko talaga to. Yun nga lang, ako po ay nasupresa. Kasi tumira po siya ng E5. Yung isang larong nakita ko sa E5 niya, kalaban niya pa 1600. So, ang nasa isip ko talaga, nanunopresa lang siya sa mga mababa rating para umiwas preparasyon. Pero E5 yung tinira niya sa akin na hindi ko masyadong na-expect. Anyway, Knight F3 po ang sinagot ko at siya ay tumira ng Petrov. So, ang Petrov po, popular po yan na equal tabla. Ang linya ko po talaga dyan, kinakapture ko. Yon. Pero since nakita ko na hindi niya po yan pet line, mas pinili ko pong tumira ng knight to c3 para matranspose sa 4 knights. Ayan, medyo popular po yan recently. Maraming tumitira niyan eh. Pero siya po ang ginawa niya, bishop to b4 na mabilis siyang tinira at ako'y napaisip. Sabi ko, pusang galan, napaghandaan ata ako. Talagang sinadya niya lang atang pasukin yung linya na to dahil nakita niya yung tira ko dyan. Ayan. Kasi na-experience mo na to before eh. Ang naalala ko, nakalaban ko isang PD Master sa Malaysia, nanalo ko pero losing ako doon. So pinalo niya. Kasi ang tinira ko po, ginaya ko yung tira ko doon, Bishop C4 eh, na immediately kinapture niya. Tapos binawi ko. Ayun po ang nangyari. Medyo mabilis po siyang tumira. Ako medyo inaalala ko po yung mga old lines ko. Anyway, ang idea po niyan, bakit po binibigay yung pawn? May mga idea po ng sacrifice or if not, tira dito agad, double attack. Yun po yung mga pwedeng gawin. Ang ginawa niya po, nag D6 to defend the pawn. At pagka D6 niya, ako tumira ng medyo kakaiba na. Kasi di ko na din talaga alam yung gagawin ko. Pero, pinag-isipan ko mabuti yung posisyon, siguro mas maganda dito sa tingin ko sa bayan. Ibig ko pong sabihin, Queen E2 with the idea of develop the bishop tapos mag-queenside castling. Yun yung plano ko. Yung kalaban ko immediately nag-castling. So, lamang po siya sa oras sa akin ng malaki sa punto na to. Mga 20 minutes na yung lamang niya. Pero ako, okay lang ako kasi komportable pa ako sa posisyon. Tumira po ako ng bishop to g5 which is the main idea is magka-castling. Plus pin. Tapos mamaya baka pwedeng umatake. Ang kalaban ko naman, medyo nag-isip na ng konti. Siya po ay nag-bishop to e6. Aba, sabi ko, bishop to e6, pag kinapture ko, mabubuksan. Siguro yun yung plano. At dito po medyo natagalan ako ng konti kasi gusto ko na mag-castling. Pero parang sabi ko masyado pang maaga. Kaya pinili ko po knight to d2. Ang plano ko, since wala namang ginagawa yung knight dito, pinipressure niya yung pawn na depensado, mas gusto ko dito siya. Kung saan depensa sa bishop pagka-capture kasi knight to e3, ganda ko. So mga plano ko, f3 ganun. Diba? So yung kalaban ko tumira po ng knight to d7. Which is simple development. At dito na naman, ako po ay natagalan. Kasi nangangapa ako kung safe bang mag-castling dito. Yan kasi yung initial plan ko, di ba? Or baka dito nila ako mag-castling. Well, according to my analysis, which is pag nag-casting ako dito, naramdaman ko po yung bilis ng dating ng atake na ganun. At hindi ko po nagustuhan. Kaya nagpalit po ako ng plano, nag-castling ako sa king side, which is not the best move. Ang best move pala, castling na dito. Kaya lang, sa sobrang dami ng titingnan, di ko nakita eh.
So parang nag-alangan ako. Anyway, pagka-castling ko po sa king side, tumira po siya ng h6 na inatras ko, of course. And then tumira po ng a5. Sabi ko, a5 lang. Ang plano niya ata gaganito, no? Para ganun. Pero ako sabi ko, bahala ka. Basta tuwing tatalon siya dyan, kakainin ko yan. Anyway, kining movean ko eh. Ayan. So, in case na tumalon siya dito, baka mamaya capturing ko yan. Or if not, hindi ko naman kailangan igalaw. Baka gumanito lang po ako eh. Tamang pressure sa knight. Diba? Yan yung mga plano ko. So, ang ginawa niya, abay, hindi tumalon. Nag-rook to e8. At pagka-rook to e8, nag-rook naman po ako sa e1. Bakit ko po ginawa yan? Ba't ko hindi tinuloy ito? Nakita ko po yung idea niya na baka po siya ay mag-G5. Pag nag-G5 po kasi, pag takbo mo doon, baka mamaya makapag D5 later. Ayan o. Kaya nag-rook E1 ako. So parang, ayan, tamang develop depensa dyan. Yung kalaban ko naman, nag-knight to F8. Aba, yung pala yun. Actually, napansin ko din po yan na one of the reason is to evacuate or evacuate po yung square na F8 para sa knight para makapunta dito. Which is, naintindihan ko, ako naman, nag-rook to D1 lang. So, ako talaga inantabayan ako pa rin to. Kasi pwedeng G5, takbo dito, knight F4. Tapos maggaganon. Kaya nag-rook D1 ako. Pagka-rook D1 ko, nag-knight G6 lang siya. Tumakbo po yung bishop. And then, queen to E7, napakakunat. Napakakunat ng kalaban ko na Grandmaster. Pero ang kagandahan po dito sa sitwasyon na to, medyo nag-iisip na po siya. At ako naman po, medyo binibilisan ko na yung tira ko para humabol na sa oras. Lumamang na po ako ng konti sa kanya dyan eh. Tumira po ako ng A4. Ayan. Ang intention ko po ganito. Yung Queen E7 po kasi, ang nakikita kong idea niya, gaganito po siguro tapos talaga itutuloy po yung kanyang D5. At yun na nga yung ginawa, nag-rook A to D8. Oh. Ngayon, bakit po ako nag-A4? Kasi kakapturing ko yan. At pagka-text ganun, ayun, pupuntahan ko yung pawn. Aatakihin ko. Pipilitan po siya magdepensa eh. At pagka-depensa niya, B4, ayun yung aking ginawa. So, ang pinaka-plano ko ganito. Since po kasi may double pawn ako dito, medyo pangit po kasi yung dating niyan. Gusto ko kainin niya takes at magkakaroon pa ako ng pass pawn, di ba? Kaso, hindi niya pinansin masyado yung aking threat. Dumipensa lang. Ayun. Nag-rook to A8 to defend. Ako naman po, sabi ko, kailangan mapilitan siya kumain. At tumira po ako ng knight to B3 para pressure. Na sinagot niya lang po ng number 1 engine move, H5. Grabe yung H5. Sa'yo na yung pawn. Kukulungin ko yung bishop. Persado H3. Tapos H4, number 1 engine move na naman. Persado atras. Tapos queen to F7. Medyo naaalangan po yung ating posisyon. Pero okay pa rin naman. Close to equal. Number 1 engine move to eh. Ang pinaka-tema niya po, gaganito yan. Tapos gaganon. Tapos gaganon. Tapos pe-pressure rin. Ayan po, ganyan po ang plano eh. So ako, ang ginawa ko dito, kinain ko po yung pawn na binawi niya naman. Tapos, bumalik po ako sa ito para dumipensa. Bakit? Para hindi makatalon. Yung kalaban ko naman na GM, abay, matagal nag-isip dito at tumira lang po siya ng Queen to D7. Pagkatira sa Queen D7, medyo napaisip din po ako dyan, bakit pumupunta siya dyan, pinipressure niya po ito. Ngayon, anong pwede kong gawin? Pwede ko bang depensahan lang? Medyo passive yung dating. Kaya ang reyna ko bumalik. At pagkabalik po ng reyna ko, isip na naman siya na matagal. Tapos bumalik lang Queen F7. So pagkatira niya po ng Queen F7, ang oras niya po dyan is around 10 minutes na lang eh. Tapos ako nasa 20-25 pa ata. Basta 20 plus pa ako, alam ko eh. Ngayon, nag-isip po ako ng medyo may katagalan dito. Ang reason ko po kasi, pwede akong bumalik eh. Kaso babalik siya. Mauuwi sa tabla. So, ang kalaban ko po, Grandmaster, magre-repetition kami, mauwi sa tabla. Maganda ba yun? Maganda yun kasi GM ang kalaban ko. Pero ang problema kasi before I sit down sa laro, yung mindset ko po talaga, gusto ko nang manalo. Sabi ko, pag-iisip na lang ako mabuti, titingnan natin kung kaya pa talaga o matanda na para tuloy retirement na. Total, galing naman tayo sa retirement, 5 years na tayo hindi naglaro eh. So sabi ko, ayoko ng tabla, gusto ko pilitin. Yan ang ginawa ko. At sa aking pag-iisip, yung pilit na ginawa ko hindi maganda, it turns out. Kasi ang best mo po dito ay tirang engine, ito po. Tapos balik ka daw dito.
Yan po ang pinapatira. Ang ginawa ko naman, kasi naramdaman ko magdi-D5 talaga siya, kaya niya po ginagawa. Gusto mag-D5 niya ni, no? Aba, ang ginawa ko naman po is nag-rook dito. Na kung saan, mali pala. Kasi, may D5 po siyang tire. Nakita ko yan, D5. Alam kong gagawin niya yan. Ngayon, pagka takes ko, kakapturein, of course. And then, nakita ko to, queen to c6. Yan, nakita ko lahat po yan. Until here, knight to e5. Nakita ko yan na magandang tingnan at malamang sa malamang yan yung ititira niya eh. At tama po yung tira niya, lamang siya dyan. Ngayon, ang analysis ko nga lang dito mali. Kasi pagka knight to e4, ang nakita ko rook to e2. And after rook e2, ang analysis ko po is, syempre, kakainin mo yung pre-pawn, knight takes f2, di ba? Na ginawa niya. Which is mali pala. It turns out, sa position pala na ito, mali pala yung aking calculation. Rook a2, d8 or b8, panalo na. Ayan o, rook a2, d8 or b8, panalo na. Bakit? Hindi mo pala to kailangan capturein. Kasi nga po, ang mangyayari, atakihin mo lang daw to, walang pupuntahan rin na libre to, ayun o, dali ka. Hindi ko nakita yan. Promise. Hindi ko nakita. Well, ako naman, swerte na din. Siguro, good decision na somehow, wala siyang oras, kaya ako po pinilit. Hindi niya din nakita. Nakita niya yung pinakasimple, knight takes f2, which is not so good kasi pagka king move ko, babalik ka, obviously, di ba? Balik ko lang po, ano? Hindi po pwedeng depensahan yan, ha? Kasi kukulungin ko yung knight dyan, magda-knight dito ako, eh. Tapos later on, pwede ko na atakihin yan, eh. Ganun yung gusto kong gawin. Anyway, ang tinira niya po is knight e4, which is the best move, na sinagot ko po yan ng c4. Eh, nakita ko po yan ng ganyan. So, ang pinaka-tema po talaga ng mga tira ko is, nagbigay ako ng pawn, but in return, lalakas yung bishop ko, lalakas yung mga tori ko, yung mga pawn niya po, butas-butas, tas mga extended. Yun yung gusto kong mangyari. At pagkatira ko po ng c4, tumira po siya ng pawn takes lang. Na kung saan, kinapture ko na, kinain niya yung knight ko, binawi, at siya po ay tumira lang ng rook p8. At according po sa engine, ayan, hindi na daw po siya lamang. Medyo kumurot pa nga ng konti, pero close to equal. At ang kagandahan po, sa position po na ito, less than 5 minutes na lang siya, tapos ako nasa 15 minutes pa. No? At dito po sa posisyon na to, for some reason, nag-a-analyze ako, wala akong makitang tira. In-analyze ko po ito to put pressure. Kaya lang may rook e6 akong nakita at hindi ko nagustuhan. Kasi once, example po, rook dito titira po siya dito, tapos tatakbo ko dito para pressure sana dito. Kakapture lang dito Tapos pagka-text ko dito, hindi ko po ito masyadong nagustuhan. Kasi let's say sabihin natin, yes, buhay pa, okay pa, pero parang nahihirapan akong laruin ba? Parang feeling ko mas malaya yung mga pyesa niya. Parang pwede ba ganito? Pwede ba tulak? Hindi ako komportable. Basically. Kaya balik po ako doon, no? Kaya ang ginawa ko po, dito, tagal ko nag-isip. Pero ang ending, medyo bumaba na oras ko, halos pantay na kami, tumira po ako ng bishop takes to e5. Binawi ko na yung pawn. Ngayon, ang hinuhope ko na lang talaga dito, parang halang sirang hope po ito. Sana mag-blunder. Paano po siya mag-blunder? Kasi, mukha kasing mukhang pinapin ko yung sarili ko no? Meron kasi siyang tira dito, dalawa na kailangan niyang gawin, which is yung rook to e6 or rook to b6 tapos dodoble. Kaya ganito, ganyan. Yan yung nakikita ko mga tira niya na parang, uy, goods pa yun Pero, ang hope ko talaga dito, ito nakakatawa lang, gusto ko mag-blunder siya by playing this. Yung blunder kasi ni Dan may sacrifice. Ayan yung nakalokohan na nakita ko Pag dumipensa dyan, kain, tapos check. Yan yung kalokohan na nakita ko. Pero syempre, ano ko ba, Daniel GM yun. So, tumira siya ng tama. Ayun na nga ang ginawa niya. And then ako, tinira ko, queen to c5. Ayoko po nang dito dahil may rook dyan. So, parang may pagka-equal pa rin naman no? Kasi 3 pawn, kapalit ng bishop, pero mahirap pa yun. So, kaya pumunta na ako dito. Ang reason, pagka-pin, yan talaga yung gagawin niya, nag-rook to e3 ako. Pag hindi ko po ginawa yung rook e3 agad, tumira ako ng iba, makakaganon yan. Mauubos yung pyesa natin o kaya makakaganon. So, at least dito, wala na, drawish na to, no? So, ang ginawa niya, kinapture niya na lang. Ayan. So, ang ending, hindi ko din napilit. Yan ang nangyari. Pwede kong kainin to, pero wala tabla pa rin kasi may mga check siyang
unlimited check eh. Ako din pwede ko na i-perpetual. Kaya dito po, nagtabla na kami. So, it's okay, good. Not a bad result. Grandmaster kalaban natin, nakatabla tayo. Ngayon, yung sumunod na round, eto, matindi. Kalaban ko po si Konstantin Kornienko, FIDE Master, 2400 rating from Russia din, na kung saan 16 years old lang. At ito pong si Konstantin Kornienko, isa po ito sa mga pinakamabilis na bullet player sa may lichess. Kasi ang rating niya po doon is 3,000 at nag-champion po siya sa isang event na bullet doon. Nakasali sila Penguin, sila Andrew Tang, yung pinakamabilis sa bullet, sa hyper bullet. Anyway, kwento ko lang po sa inyo yung story at pagpasensyahan nyo na medyo mahaba yung mga kwento kasi gusto ko lang maintindihan yung mga nangyayari. Ganito po nangyari. So, sa morning game ko po, kalaban ko po si GM Gabrielian. Nagsimula po yan 10:30 ng umaga. Natapos po kami past 2 na kasi medyo digdigan yung laban. Tumagal po kami ng 4 hours halos. Okay? So, natapos po siya 2:15, 2:10, parang ganun. Ngayon, may laro pang sunod. Ang sunod na laro is 3:30. Siyempre, pagkatapos ng laro, nag-lunch muna kami. Tapos, pagbalik namin ng room, tinignan ko lang yung laro ko kay GM ko ano nangyari. Aba, talaga palang mali yung pilit ko. Buti na lang nakatabla according sa mga engine. And then, naghihintay kami ng pairing. Yung pairing po lumabas 3 p.m. Ang next game is 3:30. So, lumabas 3 p.m. yung pairing. Tinignan ko yung kalaban ko. Ito nga pong si Kornienko. At siya po ay Sicilian player. So, nakita ko, Sicilian player. So, hindi na ako masyado magpe-prepare. Silipin ko na lang ng konti yung tira niya. Sicilian player siya. Total, alam ko naman Sicilian alapin eh. Total, wala din siyang time magpe-prepare masyado kasi kailangan na namin maglaro eh. 'Di ba? Kaya sabi ko, okay na to, maganda na to, kapaan na to. So, ang nangyari po ganito, dumating po ako sa playing area, late ako ng 2 minutes. So, pagdating ko po, tumatakbo na yung oras ko, white ako. Tumira po ako ng E4. At ito pong si Kornienko, dumating siya almost 20 minutes late. Anong ibig sabihin nun? Nakatulog? Hindi. Normal po, pag 2 games talaga, pag second game, yung iba nagpapalit. Kasi ginagawa po namin ni Prin yun nung isang araw na 2 games game. Yung round 2 and round 3, 2 games yun eh. Isang araw lang ginanap. Nagpalit kami ng 7 minutes. Hindi dahil gusto namin magpalit, kundi dahil nagpe-prepare pa kami. Pine-prepare ko pa siya. Etong si Kornienko, pusang gala, almost 20 minutes late. So, pagkadating ko, E4 ako, tumira agad ng C5. Anong nasa isip ko? Abay, napagandaan ako, syempre. Available po yung laro ko dahil YouTuber ako. Lagi ako naglalaro. Alam nila yung chess.com account ko. Yung iba kasi hindi naka-bulgar ko ano chess.com account nila eh. Sa akin kasi naka-public yun dahil sa pang-content ko yun eh. So, kita niya lahat ng laro ko. Sigurado, naghanda. Alam niyo kung anong ginawa ko? I decided not to play C3. Nag-bishop E2 ulit ako. At ito yung nakakatawa. Pagka bishop E2 ko, nagdabog. Hindi malakas, pero pagka bishop E2, ganito siya, oh. Sabi niyo, pagkatira ko ng bishop E2, sabi niya, nagtapik ng table, pero walang masyadong sounds, kasi bawal maingay doon eh. Tapos kamot-kamot siya ng ulo. Kamot-kamot siya ng ulo. Siguro sasabi niya sa sarili niya, pusang gala, nagpalit ako, nag-prepare ako, tapos yan lang tinira mo. Basta kamot-kamot siya ulo eh. Anyway, ang tinira niya po is knight to C6. Tapos nag-F4 ako. Ayan, nalaro ko to nung game 1, pero natalo ako, di ba? Ayan, ganyan na ganyan. Oh, G6, oh, bishop G7, castling, E6. So, typical lang po na tamang development. Hindi ko po ganun kabisado yung opening, pero kapaan kasi ito. Ang pinakaplano lang talaga niyan, iikot po yung kabayong ganyan, ganito, ganun, na ganito, ayan, o, mga ganyang idea, ayan, o, mga ganyang idea po. Parang pambatang idea, pero mahirap din laruin eh, o kaya madaling laruin kung pareho kayo hindi prepare. No, pag prepared kasi siya, lugi kayo. At least dito, nangangapa kami pareho. Ayan na nga po ang nangyari, nagkapaambo kami, o. Ayan.
So, tinulak ko po yan. So, ang naging ending po ganito. Ayan. At na-reach po namin yung posisyon na kung saan, ayan, dito po, na kung saan, abay, alam ko slightly better ako. Ang matindi po, ang kagandahan, na-reach ko po yung posisyon na ito, lamang po ako ng malaki sa oras. Lamang ako ng mga, siguro 20 minutes mahigit. 20 minutes may kasi kinapaan niya eh. Ako, kinapa ako din. Pero mas mabilis ako kasi medyo kahit papaano, nakita ko na to before eh. Di ba? May laro na nga ako before eh. So, ang ginawa niya po, bishop takes d4. Gumanon, gumanon. Nag-rook lang po ako. And then tumira noon. At dito po, talagang lamang na ako. Lamang pa sa oras. Ayan, no? Clearly better na po eh. Ayan, no? Di ba? So, 0.68 na eh. Clearly better na. Pero ang hindi ko po maipaliwanag during the game, wala akong makita. Isip ako ng isip, wala akong makitang clear na plano o matinong plano para ipanalo yung laro habang naglalaro. And eto na nga po, pagka B5, eto, napakasimple ito, hindi ko to tiningnan. Rook FE1 ang number 1 engine move. Kasi depensado na nga pala, hindi ko na kailangan depensahan. Bigyan na lang ng pressure, di ba? Hindi ko yan nakita. Ang tinira ko dyan, A3, passive. So pagkatira ko ng A3, nag-A5, ayan o, dito, rook E1 pa rin. Hindi ko talaga siya, wala talaga siya sa utak ko. Ang tinira ko, ito, pressure doon. Pwede syempre, hinarangan. O, ang pagkaharang, tumira ako ng king move. Wala akong makita, napaka-passive na king move. Ewan ko ba, ba't tinira ko yan? Yan pa yung nagpahirap sa akin later on. Ipapakita ko po. No? Ang best move kasi dito is queen to E3 o kaya mag G3 ka. Depensahan mo to. Pero ang tinira ko king move. At pagka king move, tumira ng rook to E7 lang siya. Na sinagot ko ng queen to E2 with the idea of capturing na dinepensahan niya lang ng rook to B8. At pagka rook to B8, sabay nag-analyze ako dito at tumira ng queen to G4. Actually, based on my analysis. Akala ko winning na ako. Seryoso. Kasi nakita ko na ititira niya B4 eh. Pero sabi ko, kainin ko lang yan eh. Kain lang eh. Kain. Pagkakain. Tapos pagka-capture, ito po analysis ko na hindi ko tinuloy. Sabi ko, capturing ko lang to. Ayan o. Oh. Di ba? Tapos susunod, ganito na. Kumbaga, kahit kainin mo to, yan, gaganon lang ako. Sabi ko, wow, okay na ako dito. Ataking ko siya. It turns out equal. Pero ang hirap ng position niya, guys. Diba? Ako yung matake. Baka pwede ko ba sundutin na ganyan. Yan po yung analysis ko. Okay? Yun nga lang, balik po tayo dun sa nangyari. Pagka-capture niya po, bigla akong may nakita na ikinalungkot ko ng sobra. Nakita ko na hindi ko pala pwedeng kainin dahil pagka-takes ko pala, guys, ito mangyayari, capture siya dyan, takes, hindi niya naman kakainin. May ganito, pusang gala, background checkmate. So, nalungkot talaga akong sobra dun. Kasi may ganun pala siya. Hanep na yan. Kaya napilitan ako mag-C4. Buti nga nakita ko pa eh. Nag-isip ako, nag-C4 ako. So, kaya pala ganun lang siya kabilis magpakain ng pawn. So, nag-C4 ako. Eto, nakita ko naman po itong knight D2. Tapos, Tori doon. Capture. And then capture. And it turns out, pagka rook takes, equal to. Eto po, nakita ko naman yung mga tira. Alam ko equal to kasi may queen to A7 siya. Eto, na-analyze ko lahat to. Queen to A7 with the idea of checkmate. Tapos threat yung knight, pasado ka umatras para pag chumek harang, no? Ngayon, pagkatira ko po ng knight F3, kinapture niya yung pawn. Ngayon, after capturing the pawn, talagang isip ako ng isip ng napakatagal. Wala akong makita, promise. Like, parang sobrang hina. Lumalabas yung natural ko. Sobrang hina ako. Wala akong makita, no? Ito po ay very equal. Ang simpleng tira lang daw po is mag-H3 ka lang para wala ka ng backrank mate, para wala ka na intindihin, tapos tula ka na. Yan ang pinakasimple. Pero for some reason, eto na sobrang, ewan ba't ko ito naisip na walang katuturan, nag-rook to E2 po ako. Alam nyo idea ko. Akala ko itutulak niya lang yan eh. Kasi pagkatulak niya, checking ko siya dyan. Ganon gagawin ko. Tapos pag nag-king move ka, check dito, may ganun. Yun lang. Walang plano ko. Kulit nga eh. Pero na-miss ko yung simpleng tira, nababalik lang yung kabayo.
Bakit? Subukan mong tsumake. Queen F7. I'm not sure bakit ganun kababaw yung analysis ko during that time. Sobrang wala ako talaga makita. So, wala akong makita eh. So, balik po tayo doon. So, ang tinira ko niya is Knight C4. Tapos, pagka Knight C4, ewan ko ba? Wala talaga ako makita dito. Drawish lang po ito. Queen G5 eh. Threat ito. If not, pwede daw mag-rook E1 ka lang. Tapos F5. Medyo may buhay pa. Pero ano mo tinira ko? H4. Losing agad. Hindi ako time pressure dyan. Meron ba akong mga 15 minutes? Yung kalaban ko less than 10 na lang eh. Pero wala talaga akong makita, promise, during the game. No? So, ang ginawa niya, nag B3, nag knight to G5 ako, B2, wala ako, Queen to E6 dito, wala na akong oras, time pressure na. Kasi wala talaga akong maisip, kahit isip ako ng isip. Lumalabas na talaga mahina ka din yun. Pagka king move, rook takes, wala, isang PSA, ganyan nangyari, isang tore, hindi ko siya namati. Isip kung paano mamatayan, wala akong nakita. At ayan po ang nangyari, ayun, nag-resign na ako dito. Ang lungkot ng buhay. Parang hindi ako marunong during the game, promise. And nung ina-analyze ko, bakit ganun? Wala akong makita. And ang explanation na nakita ko, dahil ako sa sarili ko, kung aalisin natin na sobrang hina ako, kasi yun lang talaga siya reason, is sobrang, ang baba ng stamina ko, sobrang pagod na. Kasi 2 games yung araw na to, probably napagod ako nung umaga at wala na akong makita, walang pumapasok sa isip ko during this game. So, siguro, wala talaga akong makita eh. At yun na nga, natalo ako dito. Sobrang disappointing kasi parang during the game, alam mo lamang ka pero wala kang makitang way para ipanalo. Medyo nakakairita. Pero, eto kagandahan. Kahit po natalo ako dyan, pagdating po ng round number 7, naglaro po ako doon ng talagang high spirit. Kasi, after this round kasi, yung mga susunod na laban, puro 1 game per day na lang. So sabi ko, kaya ko pag 1 game per day. Kasi yung 2 games per day, hindi ko pa kaya dahil 5 years po akong walang laro eh. So yung stamina ko hindi kaya. Hindi kaya makipagsabayan sa mga batang player. Pero eventually, pag na-practice siguro, pwede. Pero sa ngayon, hindi pa kaya. Katanggap ko pa yon during that time. Kaya round number 7, excited ako. Abangan nyo po yung video na gagawin ko sa round 7, 8, and 9. At final standing, anong nangyari. Medyo mahaba na kasi. So, abangan nyo po yun. Anyway, bago po ako magpaalam, gusto ko lang pong sagutin yung mga dami kasing nagko-comment na OA daw ako mag-analyze, OA ako mag-explain, ang dami ko daw dahilan, ang dami ko daw sinasabi. Well, I'm just trying to show you guys kasi how our mind works, yung mga professional chess player na tulad namin, kung paano mag-prepare. Hindi po kasi yan tulad ng mga ordinaryong laro lang na pupunta ka lang doon like rapid. Ako naglalaro rapid, simple lang ako maglaro ng rapid. Pero pag standard po kasi, ibang labanan. Talagang palaliman ng preparasyon. So, kaya ganun. In-explain ko. Anyway, kung medyo naabangan kayo, di nyo maintindihan, huwag nyo na lang pumanoorin. Ibig sabihin, hindi po para sa inyo yung video. Anyway, hanggang dito na lang tayo. Muli naman yung Coach PD Master Daniel Causo. Salamat po sa inyong support. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. God bless po mga kabiyay. Thank you. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.